sinama sa proclamation. Kaya noong Tuesday po, nag-file tayo nito sa Supreme Court. Kasi pakiramdam natin, it is grave abuse of discretion. Kasi ang daming may kaso dyan sa COMELEC, mga kasabay naming mga kongresista, party list, yung iba, ang kaso, malversation of funds, plunder, merong kaso sa CA pa si Congresswoman De Lima tungkol sa drugs, meron pa ang kaso sa citizenship, ang daming merong kaso dyan. Pero nung araw ng proklamasyon, ang nilagay ng COMELEC, kaisa-isang very serious, yung sa amin, masabi ko sa inyo kung ano yung kinaso sa amin ng Kabataan Party List. Talagang kahit hindi kayo abogado, mapupupo kayo. Kinasuhan kami ng vote buying noong 2019. Bakit daw? Nag-speech kasi ako noong 2019. Sabi ko, kapag kami ay nanalo, lahat ng aming pondo sa aming magiging opisina ay iaalay namin pang serbisyo sa taong bayan. Wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun yung statement ko sa speech ko. Kinasuhan ako ng Kabataan Party List ng vote buying. Sa dami-dami ng gobernador, kongresista, mayor at mga kalaban nila na tunay na naglalabas ng maraming pera, milyon-milyon tuwing eleksyon namimili ng boto. Ang kaisa-isang kinasuhan sa central office ng vote buying kami na nangako lamang na ang aming magiging pondo ay ibibigay namin sa taong bayan. Gano'ng kahawsaw yung kaso na yun? At yun yung sinasabi ng COMELEC na very serious kaya kami nakahold ngayon. Pangalawa, ang pangalawang kaso sa amin ng Kabataan Party List. Nag-speech daw ako ng 2019, ang sabi ko, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Mahilig tayo makipagdebate. Si Jim Paredes nga, sinugod natin sa EDSA para debatihin. Talagang debate yun. Si Kaloy Zarate, ng bayan muna, kadebate natin. Yun yung sinasabi ko, dedebatihin natin hanggang matalo kayo, hanggang maubos kayo sa Kongreso, katulad ni bayan muna natanggal. Ang kinaso sa akin, yung huling parte nilagay, hanggang maubos kayo, / Chairman Cardema is promoting violence tantamount to mass murder in the Philippines. Sabi ko, yun yung klase ng kaso na kinaso sa amin. Kaya nga, nakapending pa yun kasi house show talaga. Ang isa pang kinakaso sa amin, tanggalin daw yung registration namin kasi hindi kami rehistrado. Sabi ko, ano paano nangyaring pinipetition yung tanggalin yung registro namin dahil hindi kami rehistrado? Kaaway ko yung taga-COMELEC noong 2019 to 2022. Senior Commissioner, si Ruel Nagwanson. Kung hindi kami rehistrado dyan, tinanggal lang ako ng kaaway ko. Sinasabi daw, meron daw hindi na-publish, meron daw hindi hearing na pinuntahan. Lahat ng order to publish, lahat ng notice of hearing na comply namin. Itong kakasuhan ko nga rin to si Atty. Maranyon eh. Kiniklaim lahat na hindi rehistrado yan, fake yan. Ano pa patunayan yun? Nag-exist kami 3 eleksyon na. Ibinoto kami ng taong bayan noong 2019, 300,000 na tao. Binoto kami ng 2022, 600,000 na tao. Ibinoto kami ng lampas 2 milyong Pilipino. Ngayong 2025, pinakamataas na boto ng mga pulis at sundalo, pinakamataas na boto ng mga OFWs at ng maraming Pilipino. Ano sinasabing hindi kami nag-exist? Yun yung kaso sa amin noong 2019. At yung nagkaso sa amin, si Kabataan Party List, mayroon rin siyang pending case. Ang nagkaso, gobyerno ng Republika ng Pilipinas, sinasay yung mga napatay nilang miyembro bilang teroristang NPA. Bakit sila naproklama? Bakit mas seryoso yung house show na kaso sa amin? Nila, kesa doon sa kinaso ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, pending pa rin hanggang ngayon. Kaya yun yung sinasabi namin, merong grave abuse of discretion si COMELEC, namimili na lang siya kung sino ang ipoproklama niya sa mga panalo. Alam niyo, ito masabi ko sa inyo. Yung nominee namin, galing Philippine Military Academy. Yung isang nominee namin, galing Philippine National Police Academy. Sila ang kauna-unahan at pinakabata mula sa hanay ng mga sundalong pulis na mauupo ngayon at ibinoto ng maraming Pilipino. Sinabihan ako ng intelligence officer kagabi, 2, na kaya kami hindi ipoproklama at baka i-disqualify para kapag kami ay natalo, yung natalong Gabriela Party List sa dulo, yun ang uupo. Ang masabi ko sa inyo, COMELEC, ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon, tapusin na yung mga business as usual na yan at mga pamumulitika sa mga ahensya. Kaya nga nagagalit
ang huling na politika bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos. Huwag niyo kaming isali. Meron kaming laban para sa bansang ito, para ang inyong mga anak at apo ay hindi ma-recruit ng NPA. Matindi yung laban namin ngayon. Laban dito sa mga makakaliwang grupo at sa teroristang NPA. Kauna-una ang taga-PNPA na uupo bilang kongresista. Pinakabatang PNPA na uupo bilang kongresista. Kayo ang pumipigil ngayon dahil akala ninyo, business as usual lang yan, party list lang yan. Hindi nyo alam. National security ng bansa ang nakasalalay dito, kaya namumroblema si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit yung pamumulitika sa ahensya ninyo ay nakaka-contribute sa galit sa kanya at sa kanyang administrasyon. Sana matauhan kayo sa inyong pamumulitika ngayon. Sir,